Hawak na ng CIDG Region 8 ang 19 na polis na dawit sa pagpatay kina dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. at kapwa niya inmate na si Raul Yap. Non-bailable o walang piyansa ang kasong murder na isinampa laban sa mga polis at sa dating hepe ng CIDG Region 8 na si Police Superintendent Marvin Marcos. Nobyembre noong nakaraang taon na mapatay sina Espinosa at Yap sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Zamali. Mariz? Pia, kusa nga sumuko sa CIDG Region 8 ang dating hepe ng CIDG Region 8 na si Police Superintendent Marvin Marcos at 18 pang iba pa niyang mga kasamang mga pulis matapos nga mag-issue ng warrant of arrest ang Baybay City Leyte Regional Trial Court para sa 19 na ito para sa kasong murder. Sumuko na ang mga pulis na nasasangkot sa pagpatay kay dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at kapwa inmate na si Raul Yap. Nasa CIDG Region 8 na sila sumasailalim sa booking procedures ayon kay PNP Chief Bato de la Rosa. Lahat sila ngayon accounted na doon sa CIDG ng Region 8 at i-return na yung warrant sa court at they are just awaiting for court orders for their kung saan sila i-remand. Dito na rin daw muna sila mananatili. Nandoon ba yung court, issuing court sa warrant, so doon sila nag-surrender sa CIDG ng Region 8 para return sa court yung warrant at doon na sila ikukulong. Nitong nakaraang linggo pa inilabas ang 2 warrant of arrest laban kina dating CIDG Region 8 Chief na si Police Superintendent Marvin Marcos at 18 iba pang pulis. Non-bailable ang kaso murder na inihain laban sa 19 na pulis. Hanggang March 31 naman nakatakdang ilabas ng PNP Internal Affairs Service ang kanilang final recommendation para sa kasong grave misconduct o kasong administratibo laban sa kanila. Nakakita ng probable cause ang panel of prosecutors ng Department of Justice para sampahan ng kaso mga pulis kaugnay ng pagkakapatay kina Espinosa at Yap. Mukhang pinagplanuhan daw ang nangyari at bukod sa armado, malinaw na outnumbered ng raiding team ang mga biktima. Inirerekomenda rin ng panel na sampahan ang kaso maging ang judge na nag-issue ng search warrant. Napatay sina Espinosa Sr. at Yap sa loob ng kulungan nila sa Baybay Sub-Provincial Jail noong November 5 matapos isilbi ng CIDG Region 8 ang search warrant sa dalawa dahil sa pagtatago umano ng mga droga at armas sa kulungan. Sabi ng kampo ni Marcos, nanlaban daw ang dalawa kaya sila napatay sa operasyon. Pia, bukas na nakatakdang isauli ni na Superintendent Marcos at ng 18 pang iba pang mga kasama niyang mga pulis ang warrant of arrest sa Baybay City Leyte Regional Trial Court at dito rin malalaman kung ano yung magiging commitment order o kung saan ikukulong itong 19 na mga pulis. Pia? Mariz, itong nabanggit mo yung kanilang criminal case, pero linawin ko lang kasi sabi mo March 31 may deadline para dun sa Internal Affairs Service para ilabas yung status ng kanilang kasong administratibo. Pero sa ngayon ba, ano yung status ng mga pulis? Masasabi bang sibak na sila sa serbisyo? Sa ngayon, Pia, hindi pa sila sibak sa serbisyo. Sila ay nirelieve from their posts the moment that they were kumbaga sila ay tinuro na kabilang dito sa o nasangkot dito sa kasong ito, no. So nagkaroon pa nga ng Senate inquiry at sila ay inilipat sa Police Holding and Administrative Unit ng Camp Crame nung sila ay sinibak sa kanilang mga pwesto. Pero Pia, hindi pa sila sibak sa serbisyo up to this point. Floating pa yung kanilang status at malalaman base doon sa magiging final recommendation ng Internal Affairs Service at siyang iaaprubahan naman ni PNP Chief Bato de la Rosa kung ano ang magiging final na decision as to their sanction kung sila ba ay matatanggal sa kanilang serbisyo o hindi, Pia. Pero Mariz, merong direct impact o direct effect itong criminal case dun sa administrative case ng mga police na nasangkot or na nababanggit? Ang sinasabi sa atin, Pia, of course, meron niyang impact, pero syempre iba ang criminal case, iba ang administrative case. And at this point, meron ng dinraft na rekomendasyon ang Internal Affairs Service. It's just that they're reviewing some of the
parts of this recommendation, kaya hindi pa nila inilalabas. Pero kung tutusin, bago pa lumabas tong warrant of arrest para sa kanilang criminal case, which is murder, meron nang na-draft na recommendation itong Internal Affairs Service na pinadala na nila kay PNP Chief. Although, of course, meron pa silang, like what I said, may mga chine-check pa sila. So, yun yung aabangan natin come March 31, Pia. Maraming salamat, Marizo Mali.